Exodus chapter 20 verse 13. Ito yung pinakamaikli na sa 10 utos, napakasimple na kahit na sinong bata, kahit bata maunawaan. Pero ang problema, ito yung napansin ko na misinterpret ng marami. Okay, ano sabi ng Bible sa talatang ito? Basahin natin ng malakas. Begin. Huwag kang papatay. Okay? So, huwag kang papatay. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, kung ano yung hindi niya tinutukoy, yung misinterpretation ng mga tao patungkol sa thou shalt not kill. Then next Sunday, loobin ng Panginoon, talakayin ko kung ano talaga tinutukoy niya. So, ngayong umaga, what does Exodus 13 does not say? Hindi tumutukoy sa utos na ito yung ating pag-uusapan. So, ayaw ng Diyos na tayo ay papatay ng tao. However, may mga kilos tayo, may mga ginagawa ang mga tao na nagdudulot ng kamatayan ng kapwa. At para hindi maging guilty ang mga taong nakapatay ng hindi sinasadya, para hindi sila mapatawan ng parusang kamatayan din, may mga paraan ng Diyos. Okay? So, again, ang sinasabi ng Exodus 20:13, na huwag kang papatay, generally, sinasabi niyan, huwag kang papatay ng walang provocation, walang dahilan, huwag kang kikita ng buhay ng kapwa mo. Okay, so unahin natin. Ano ang hindi tinutukoy ng talatang ito? Halimbawa, tayo nakapatay tayo ng tao. Okay? Manslaughter. Okay, good morning po. O tinatawag na homicide. Pagka ikaw ay pinuntahan ng tao at inatake ka, at sa pagtatanggol mo ng iyong buhay, napatay mo siya, hindi po murder ang tawag doon. Homicide. Okay? So, ginagawa ka ng karahasan ng kapwa mo. At mo, ikaw ay nasa panganib. At napukpok mo siya, nakakuha ka ng matalim, nasaksak mo siya, eventually napatay mo siya. Hindi ikaw yung nagkasala ng batas na yan. Naintindihan niyo? Ang kaso mo, homicide. Pero kailangan mapatunayan pa rin yun. Kasi wala hong mabibilanggo sa taong nakapatay kung ito ay na-provoke. Kahit na sinong tao man na naman, subukan mong makita ko kayo, saktan kayo sa harapan ko. Alam naman di ako gagalaw. So, kailangan ko pagtanggol. So, pag ikaw ay nakapatay dahil sa pagtatanggol mo sa sarili mong buhay o ng kapwa mo, hindi ka nagkakasala hindi ka nag-violate ng Exodus 20:13. Hindi ka papatawan ng kamatayan. Although, sa ating bayan, kahit na sobrang sama na ng tao, nakapatay, nagnakaw na, sobrang ginawa ang kademonyon sa kapwa niya, hindi pa rin mapaparasan ng bitay. Kasi wala tayong batas ngayon ng capital punishment. Pero ang Bible, nagtutulak na ang tao na pumatay ng sadya, premeditated, pinag-aralan, pinagplanuhan, patay yung kapwa niya, yung tao yon ay dapat patawan din ng parusang kamatayan. Okay, so again, yung sinabing huwag kang papatay, hindi tinutukoy dito yung nakapatay ka nang hindi sinasadya, nagpagtatanggol sa sarili, or homicide. Wala kang intensyong saktan siya, napatay mo siya, hindi ka nagkakasala. Okay? Sa Numbers 13:11 and 12, basahin natin. Numbers 13:11 and 12. Okay, pakibasa natin. Sa lipi ni Jose, sa mga tulbagay sa lipi ng Manases, ay si Gadi na anak ni Susi. Numbers 35, Numbers 35. 35:11. Yan, baka basahin na rin. Ay pipili nga kayo ng mga bayan na magiging mga bayang ampunan sa inyo upang ang nakamatay ng tao na pumatay ng sinumang tao
na hindi sinasadya ay makatakas doon. Ito yung mga cities of refuge. Okay, verse 12. At ang mga bayang iyon ay magiging sa inyo yung pinakaampunan laban sa mga higanti, upang ang nakamatay ay huwag mamatay hanggang sa maitayo sa kapisanan na katunan. Okay, ulitin natin. Kung nasa ibang bansa kayo at nakapatay kayo ng mga lokal doon ng tao, pupunta ka sa embassy natin. Safe ka ron. Sa Bible, inutusan sila ng Diyos na maglagay kayo ng mga lugar, mga bayan-bayan, na pwedeng puntahan ng mga tao na nakapatay ng hindi sinasadya. Nakuha niyo? So, sa ibang bansa, ang pinaka-safe na lugar na pwedeng yung puntahan yung ating embassy. Pagpasok sa gate ng Philippine Embassy, safe na kayo. Pag-aari na ng Pilipinas yun. Hindi lang kayo pwedeng pilitin kunin doon. Pag pumilit sila pumasok doon, trespassing sila. Ngayon din naman tayo sa US Embassy sa Manila. Pag pumasok ka sa US Embassy, pag-aari na nila yun. Property nila, hindi ka pwedeng gumawa ng pagkasiga-siga ron. Kakasuhan ka nila ron. So, ibig sabihin, pag iyan nakapatay ng hindi sinasadya, may mga lugar sa Bible, cities of refuge, na pwede mong puntahan. Okay, sa verse 15. Basa. Sa mga anak ng Israel at sa taga-ibang lupa at sa makikipamayan sa kanila, magiging ampunan ng 6 na bayang ito upang ang bawat nakamatay ng sinumang tao na hindi sinasadya makatakas doon. Okay, ulitin natin. Safe ka pag nakapatay ka ng tao na hindi sinasadya. Pwede ka pumunta rin sa ampunang iyon ng mga bayang-bayan, ano mga itinalaga ng Diyos dyan. So, manslaughter is not murder. Okay? Homicide is not considered murder. Pangalawa, hunting is not murder. Genesis 9:3. Basa. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain nyo. Gaya ng mga sarili mong pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. Yung nanghunting ka ng pagkain, ng hayop, okay, generally hindi bawal. Nang isda ka o naghunting ka ng anuman hayop para pagkain, hindi bawal. Sa Amerika, meron silang season na pwede kang manghunting ng certain animals, pati isda, certain size ng isda. Pero hindi ka basta-basta pwedeng sumobra ng hinanting mo o sobra sa sukat. Naalala ko na nandun ako sa South Dakota, inaya ako ng kaibigan namin at sabi sa akin, ikaw mag-fishing. Sumama ako. Sabi niya sa akin, meron ka ba lisensya? Sabi ko, hindi ako nagdadrive. Wala pa ako lisensya noon eh. No, lisensya to fish. Doon pala, para ka makapamingwit, kailangan mo na lisensya. Hindi maganda. At hindi ka basta pwede kumuha ng basta uri ng isda. May certain size. Sabi ko, maganda pala rito, may lisensya. Sa Pilipinas, magagis ka na ng dinamita. Okay na. Kaya wala tayong matitunong isda halos sa ating lugar. Pero, hindi pagpatay o murder yung manghunting ka. So, self-explanatory yan, pagkain yan. Pangatlo, self-defense. Exodus 22, verse 2. Exodus 22, verse 2. Tin po sinabi. Okay, basa. Kung ang isang magnanakaw ay masumpungan na naninira at masaktan na anupat namatay, ay hindi aaring mamamatay tao ang pumatay. Okay, may magnanakaw sa bahay nyo. Pinasok kayo. Nag-struggle, hinuli nyo, at napatay nyo siya. Hindi kayo aaring mamamatay tao. Okay? Pagka yun ay lumabas na ng bahay mo at sinagad mo pa, ay ibang usapan na yun. Pero pag masok sa bahay nyo at nahuli nyo at pumalag at kayo pang papatayin, ipagtanggol sa sarili nyo, napatay nyo siya, hindi kayo mamamatay tao. So, pinag-uusapan natin dito, Exodus 20:13, ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. So, tinatalakay natin yan, ano yung hindi niya tinutukoy? Okay, sa Sunday, kalooban ng Diyos, tatalakayin ko kung ano yung tinutukoy ng talatang yan. So again, ang sabi ng Bible, Exodus 20:13, ika-6 na utos, huwag kang papatay. So, yung homicide, hindi po murder. Yung hunting ng pagkain para kainin mo,
pero hindi ka hahanting ng tao para kainin. May mga alam mo kung may mga tao na kumakain ng kapwa-tao. May alam mo ko na isang tao na pinatay niya yung kapwa niya, binibiyak niya ulo, tapos kinakain niya utak. At nakulong siya, Pilipino siya. At later, itong taong ito, sa kulungan, di umano nakakilala kay Kristo. Okay? At Kristiyano na siya ngayon, pero nakakulong pa rin siya. Dahil pinagdudusahan niya yung pagpatay. Pero may mga taong, even sa Japan, may mga documentary, na simpleng-simple lang siya, nakikarubilo, pero umuwi siya sa bahay niya, kinakain niya, kapwa-tao niya. Umapatay siya ng mga tao, usually babae, at sinachap-chap niya, nilalagay niya sa freezer. Tapos unti-unti niyang niluluto yung ginagawa niyang bacon, ginigisa niya, kinakain niya tao. Yun ang talagang dapat na mabitay. Pangatlo, so self-defense, hindi po itinuturing na paglabag sa Exodus 20:13. Pang-apat, Genesis 9:6. Ang gobyerno, pagka pumatay ng tao, hindi po nagkakasala. Okay, basahin natin. Verse 6, begin. Ang magbubuo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabubuo ang kanyang dugo. Sapagat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Okay, so yung pumatay na murder, premeditated, dapat patawan din ng kamatayan. At ang nagpapataw ng kamatayan, ang gobyerno, ang batas. Sa ating kasalukuyan, wala po tayong batas ng bitay. Okay? Sayang ako. Ako po ay naniniwalang dapat ibalik ang parusang bitay sa atin. Ang mga dapat binibitay, nag-commit ng mga heinous crime, kagaya ng murder, rape, plunder, sa ating batas ng araw, as far as I know, pag 50 million pataas, ninakaw mo sa gobyerno, ikaw ay parurusahan ng kamatayan. Alam nyo kaya hindi tayo umuusad sa ating bayan? Kaya hindi tayo umuunlad, hindi tayo umaasenso? Dahil sa sobrang pagnanakaw, sobrang corruption. Ang balita ko, nahuli na isa sa mga namuno ng pagnanakaw sa gobyerno, siguro lalaki na si Kai bago mahatulan. Pero kailangan talaga magkanta ng mga pinuno na kagaya ni Lee Kuan Yew ng Singapore na sobrang tindi ng disiplina. So again, yung gobyerno na magpapataw ng parusang kamatayan, hindi nagkakasala. Tingnan po sa Luke 23:39. Natatanda yun si Kristo po ipinako. Luke 23:39. Okay? Nakapako si Kristo sa gitna at pinakapakong dalawa. Silang tatlo ay pinarusahan ng bitay. Yung dalawa, sa pagnanakaw, si Kristo dahil sa pagiging impostor daw ni Kristo. Okay, so, sa panahon nilang yun, legal na legal yun. Si Kristo ay dumaan sa pinakamatinding parusa, ang pagpapapako sa krus. Okay, so, ang mga parusang kamatayan ay ipinapataw sa mga sumusunod na kaso. Ito, Exodus 21:16. Kung meron kayong tanong, pwede kayong magtaas ng kamay ha. Exodus 21:16. Kidnapping. Pag kayo nag-kidnap ng tao, ikaw ay kandidato para mabitay sa pananaw ng Biblia. Okay, basa. Malakas. At ang magnakaw ng isang tao at ipagbili o masupungan sa kanyang kamay ay papatayin walang pagsala. Magnakaw kang tao, that's kidnapping. Tapos patutubos mo, that is ipagbibili. Okay? Pag ikay nasumpungan nag-kidnap ng tao, sabi ng Bible, papatayin ka. At yung papatayin siya, walang kasalanan. Dapat ang paparusa ng kamatayan ay pamahalaan. Okay, ito pa. Pinarusa ng bitay o kamatayan ang mga nagpa-practice ng witchcraft, pangkukulam. Exodus 22:18. Exodus 22:18. Okay, basahin natin ng malakas. Begin. Huwag mong papatahing mabuhay ang isang babaeng manggagaway. O yung manggagaway, hindi yung chismosa ng away. Hindi ho. Yung manggagaway dyan, mangkukulam. Pastor, naniniwala ka sa kulam? Yes. Totoo ba yung mga barang? Of course. Kaya pagka yung
binuwisit niyo yung mga ganon, at may kakayahan yung mga yon, bubusitin din nila kayo. Ako naniniwala sa kulam, sa demon possession, sa mga barang, dahil yan ay gawa ng witchcraft. Gawa yan ng mga kalaban ni Kristo. So wala kang lakas dyan para labanan yan. Kaya ang lakas mo, para daigin yung mga yan, si Kristo pa rin. Amen? So, kung may mga kilala kayo mangkukulam, medyo huwag niyo silang surahin. Dahil baka kayo ay they would cast a spell. Okay, ito pa. Exodus verse 19. Ito pa. Nangyayari ito. Pinapatulan ng mga tao ang hayop. Basa. Sino man makapid sa isang hayop ay papatay mo ng sala. Sobrang baba na ng pag-iisip ng mga tao na pati hayop nire-rape nila. At may mga babae di mo na pumapatol din sa hayop. Ang tawag na sa Ingles, bestiality. So, yung ganyang wala ng katinoang pag-iisip, pinapatawan po yan ng parusang kamatayan. So, isa pa, Deuteronomy 17. Isa po sa pinapatawan ng parusang kamatayan, Deuteronomy 17, verse 2 and following. Okay, basa. Kung may masumpungan sa gitna mo, sa loob ng alinman sa inyong mga pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, lalaki o babae na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Diyos sa pagsalangsang sa kanyang tipan, next, at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos, sumamba sa kanila, sa araw, sa buwan, anumang nakatanaw sa langit, na hindi ko iniutos. Verse 4. At maisa-isay sa iyo, at yung mabalitaan, ay iyong ang sisiyasating masikap. At narito, basa, kung totoo at ang mga bagay na itunay, na ang gayong karumaldumal ay nagawa sa Israel. Verse 5. Ay iyong ang ilalabas ng lalaki o babae niyon, na gumawa nitong bagay na kasamaan sa iyong mga pintuang daan, sa mga bagay ang lalaki o babae, at iyong babatuin sila ng mga bato hanggang sa sila ay mamatay. Ano po ang pinapatawan ng parusang kamatayan sa Biblia? Isiyan, idolatry. Sasambahin yung tao, sasambahin yung bato. Pag sumamba po kayo sa ibang bagay, liban kay Kristo, ang Diyos po ay nagpapakato ng parusa. Pero sabi ng Bible, dapat patunayan. Okay, pag sumamba sila sa ibang Diyos. Ngayon parang ito, hindi lang po mga gawa ng kamay ang sinasamba ng tao, pati ang tao, sinasamba kapwa-tao. BTS, mga singers, mga artista, mga personalities. Talaga pag nakita ng mga tao, halos maluka sila kasi sigaw. Ayan yung lalagyan ng bulaklak sila. Iba nga, pati si Rizal, sinamba. Alam niyo ba, naniwala ba kayo? Pati si Rizal, ginawang Diyos. Di ba? And I know some people na talaga sinasamba si Rizal. Ang tawag sa kanila, Rizalista. So, pinapatawag po ng parusang kamatayan ang mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito pa, Leviticus 20:10. Pwede kayo mag-question mga kapatid. We are discussing about Exodus 20:13 na huwag kang papatay. Ngayon, tinutukoy natin dito kung ano yung mga hindi violation. Although, dinadaan natin yung ilan. Okay? Ito pa, papatawan ng kamatayan. Basa. Lakas, begin. Ay Senyor, silang dalawang magkalunya ay papatayin na walang pagsala. So, ba't ka pa nga nag-asawa, gusto mo pa pumatol sa iba? Malaking pagkakasala po ang pangangalo niya. Ayaw po ng Diyos yan. Ito pa, explanatory niyan. Verse 11 and 12. Okay, basa. No, chapter 20. Chapter 20, sorry. Chapter 20, verse 11 and 12. Okay, basa. At ang lalaki umibig sa asawa ng kanyang ama ay kawalan ng kanyang ama ang kanyang inilaw. Kapag sila kapatayin na walang pagsala, mapupuhan po nila sa kanila. Nangyayari ho yan. Ngayon, mag-asawa, magpinsang buo. Ito, sumipisa, nanay niya. Iba, tatay niya. So, anong tawag niya sa Ingles? Incest.
Papatulan mo yung kadugo mo. Now, may mga ganun eh. Iba nga, alam ko, pastor, ang asawa niya ngayon, pinsang buo niya. Hindi sila kinikilabutan. So, verse 12, ano basa dyan? Basa. At kung ang isang lalaki ay sumipin sa kanyang Manugang, kapag sila papatayin, sila gawa ng kahalay-halay. mabubuo ang kanyang nabuwasakan. Kita nyo? So, when we committed incest, grab yun for capital punishment. Kung talagang ipapatupad sa atin yung batas. Ito pa, chapter 20, verse 13. Okay, basa. At kung ang isang lalaki ay sumipin sa kapwa lalaki na tayo na nagsisi sa bagay, ay kapwa sila nagkasala ng karunungan, sila ay papatayin na walang magsabi. Okay, sino tinutukoy dyan? O, sabi niyo, sino tinutukoy dyan? Ha? Bakla. At sa iba pa, tomboy. At nililiwanagin ko ulit mga kapatid, ang Panginoon hindi po galit sa bakla at tomboy. Ang ayaw ng Diyos, yung lifestyle, yung pagpatol nila sa kapwa nila lalaki at sa kapwa nila babae. Yun ang ayaw ng Diyos. But yung bakla at yung tomboy mismo, hindi namumuot ang Diyos dyan. In fact, gusto ng Panginoon, akayin natin sa Diyos. Tama? Pero yung manatili ka sa ganung karumaldumal na pamumuhay, na ikaw pumapatol at may relasyon kang ganoon, sa batas ng Diyos, ikaw ay candidate na para sa parusang bitay. Yes, meron kong mga kaibigan na mga bakla at saka tomboy, ang babait, ang gagaling. Sabi na sa'yo, uncle ko, nasa LGBT group. Pero, hindi ako namumuhay sa kanya. In fact, pag nakikita kami, gusto ko siyang akayin sa Panginoon. Pero ayaw ng Diyos yung buhay ng pagpatol ng lalaki sa kapwa lalaki at yung babae sa kapwa babae. Amen? So kung sakaling bigyan tayong, hindi Diyos nagbigay wala pong delikahan Diyos na ganong mga tao. Sila ay naging gayon lamang kasi pinabayaan nila at napatangay sila sa environment. So ang lifestyle, yung uri ng pamumuhay, ang kinukuntinan ng Diyos. At yun ay bitay, ang kapalit. Ito pa, hindi po pagpatay yung magkaroon ng gera para mawala ang masasamang mga tao. Kagaya na nangyari sa Israel, Iran, US, hindi po murder ang paggawa, ang nangyayaring gera ngayon dyan. Talagang merong layunin ng Panginoon, kaya hinayaan ng Diyos na sila ay magkaroon ng digmaan. Hindi ko na i-elaborate yan masyado. So, ngayong umaga po, again, ang tinutukoy natin ito, sa Exodus 20:13, na huwag kang papatay, hindi po tinutukoy dyan yung manslaughter o homicide. Hindi ka nagkasala ng Exodus 20:13, pag nakapatay ng hindi sinasadya. Amen? Pangalawa, hindi ka nagkasala ng pagpatay kung nanghunting ka ng hayop, isda o ibon para kainin. Okay? Hindi ka nagkasala ng pagpatay pag ikaw nakapatay in self-defense. Okay? Hindi nagkakasala ang gobyerno pag nagpataw siya ng parusang bitay sa mga nagkasala ng heinous crime. At hindi po nagkakasala ang anuman ng gobyerno pag sila po ay conduct ng gera sa isang bansa na lumulupig sa mga sarili nila lokal. At isa sa nalaman kong dahilan, masyadong nilulupig ng bansang Iran, di umano, ang kanyang mga tao na bago pa lusubin ng Amerika at ng Israel, pumatay sila ng mismong Iranian na 40,000 plus. Talagang gigirahin ka nga na matitanong bayan. Okay, so, tapos na ako sa parting ito. Pwede na siguro i-cut natin yung FB. So, any question mga kapatid? Tutuloy ko next Sunday, ano talaga tinutukoy ng batas na ito?